Ngayong hapon ay napag-usapan na po natin ito dati. Pero gusto ko pong may balik po ulit sa alaala natin. Right? Habang Enero pa lang, mapaalalahanan po tayo. Sige po, Luke chapter 9, verse 57. Luke chapter 9, verse 57. At ako po yung naniniwala, sabi ng isang dakilang pastor na kilala ko, kung ano ang binibigyan mo ng emphasis, yun ay yung tatanggapin. Yun ang mangyayari. Kaya nga sa simbahan natin, kapatid, alam nyo, ang kailangan po sa atin, magkaroon po tayo ng totoong commitment sa Panginoon. A true commitment. Ang Diyos natin ay totoo talaga committed po sa atin. Hindi na tayo gagawa ng totoong commitment sa buhay natin para maging totoo ang Diyos sa atin. Actually, requirement na po sa atin na maging totoo, na committed sa Panginoon, kasi yung ating Diyos, kitang-kita, buhay niya, binigay po niya sa atin. Right? Bugtong na anak ng Diyos, binigay po sa atin. Talagang ikinumit niya ang kanyang buhay para po sa atin. Verse 57, please. Sabay-sabay natin basahin para lahat po tayo ay maunawaan po natin hanggang verse 62. Are you there? Amen? All right. Ready, read. And it came to pass that as they went in the way, Ben said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Jesus said unto him, Let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. 62, and Jesus said unto him, No man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. So ngayong hapon po ulit, alright, we're going to talk about true commitment towards God. A true commitment. Totoo na commitment. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po at sa inyo pong kabutihan. Biyaya Panginoon ngayong hapon. Kami po ay pinagsama-sama at kami po, Panginoon, ay pagkalooban niyo po ng maayos na pakikinig. Gisingin niyo po ang diwa ng bawat isa. Naunawaan ko po, Panginoon, sa ganitong oras, talagang inaagaw ng antok ang bawat isa. Normal po, kami po ay nandito pa po sa katawan na ito. Niling ko lang po na kaloob niyo po yung pangailangan po namin, Panginoon, sa amin pong, especially sa amin pong simbahan, sa bawat isa po sa amin, na makita po ng bawat isa ang katotohanan. Tungkol po sa amin pong paglilingkod po sa inyo. Dalangin namin ito at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, tayo po yung makaupo, kapatid. Ano ho? Ay tayo po yung makaupo. So dito po, kapatid, ay mababasa natin dito po sa records po ni Luke, right? In this passage, ito po ay account na 3 lalaki na namit ng Panginoon. Alright? Nakilala ng Panginoon habang sila po ay naglalakbay. They were traveled with His disciples. Kasama niya ang kanyang mga disciples. Tingnan niyo mabuti, kapatid, ano po, na ang ating Panginoon, pag nagta-travel po siya, kasama niya ang kanyang mga disciples. Personal po niyang tinuturuan po ito. Kaya most of the time, mapapansin po ninyo, ang mga pastors, pag mayroon travel, mayroon ina-attenan, ganyan na seminar, conference, or umaattend sa ibang simbahan, or dumadalo, nagkakaroon ng service sa ibang lugar, ang ginagawa po niya ay nagtatawag at isinasama po tayo. Bakit? Tayo po ay mga disciples ng Panginoon. Ang layunin ng Diyos, kapatid, hindi lamang sa loob ng simbahan tayo nagsasama-sama, kung kahit saan ay pinagsasama-sama po tayo. Kaya nga mapansin po ninyo dito, pag Saturday,
mayroon tayong tinatawag na church-wide visitation. Nandoon po, nagsasama-sama, magandang tingnan nung Saturday. At sabi ko nga, ay lahat ng taga-sentral, dito na po sa sentral, mag-maintain ng ine-areahan, barangay, ang dalawang barangay yung areahan. Actually, ang sentral ay nasa 4 or 5 barangay po ang area ng sentral para malaman ng taga-sentral na hindi lamang po yung bahay ninyo, alright, ang dapat na makarating sa simbahan, kasambahay, kundi lahat ng mga tao, ang layunin ng Diyos ay matuto ng kanyang salita. Kaya nga po sa atin din, kapatid, mayroon din tayong pagsasama-sama. Actually, Saturday na nga lang kayo ini-involve, karamihan, kasi nasa work, nasa school, hello. Kaya nga, pag sumikapan natin ito, kapatid, alin ang pattern natin? Ang Panginoon. May pattern po tayo. Paano pinagpala ang simbahan, paano ginamit ang mga mananampalataya, paano sila namuhay. Naglalaan po sila ng panahon nila para sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na wala rin mga pamilya ito. Mayroon. Pero ang Panginoon, nandyan lagi, alam niya yung kalagayan po natin, alam niya yung sitwasyon natin, pero dyan nakikita, kapatid, gaano natin kakilala ang Panginoon, anong pananampalataya mayroon tayo sa Panginoon. Kaya nga po, dalawa po dito nag-declare na sila ay willing na sumunod sa Panginoon to become His disciples. Kaya sabi niya dito, ay sabi niya, yung isa sabi niya dito, as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. Isa po yan. Yung isa naman, ang isa naman, sabi ni Kristo dito, and he said unto another, follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Dito sinagot sila ng Panginoon. Kaya sana po makita po natin, kapatid, ay makita po natin na dito po ang nananawagan ay ang atin pong Panginoon. Siya po ay sinagot po niya nung sinabi nila na maglilingkod po sila, ay maglilingkod po sila. Anong sabi ng Panginoon dito, kapatid? Ang sagot niya sa una, sa verse 57, mula po dito, kapatid, ay mayroon tayong matututunan dito sa tatlong nagsabi na sila po ay maglilingkod sa Panginoon. Alright, sabi niya dito, I will follow thee whithersoever thou goest. Alright, so ang tugon ng Panginoon na sa 58, foxes have holes, birds have of the air have nest, but the Son of Man hath not where to lay his head. So sabi niya, mabuti pa yung mga foxes is, what is foxes? Kuneho? Right? Buti pa yung mga kuneho, mga ibon, meron silang tirahan. Pero yung anak ng Diyos na naglilingkod, hindi niya alam kung saan matutulog. So makita niyo po dito, kapatid, alam ng Diyos na ang taong ito, kapatid, ang taong ito po ay nakita ng Panginoon yung kanyang puso. Isa siyang Diyos, kapatid. At gusto rin po niya na maglingkod. Lahat naman po tayo, kapatid, ano po? Matindi yung kanyang matindi ang kanyang hangarin. Nakitaan siya ng Diyos ng katapatan mula sa kanyang sinasabi, kasi sabi niya, Panginoon, gusto kong sumunod po sa inyo saan man kayo pumunta. Hello? Di ba? Ay tayo naman lahat ay dumaan sa ganyan. Amen? Ay dumaan sa ganyan na, Panginoon, anumang layunin mo sa buhay ko, ay yan ang aking susundin. Amen? Lahat naman tayo, yun ang sinasabi natin. At lahat naman po tayo, sabi natin, gusto ko rin, Panginoon, maglingkod sa inyo. Gusto ko pong sundin ko po kayo. Tama po ba, kapatid? Saan ka mang pumunta, Panginoon, ay susunod ako, sabi naman nitong isa. At naniniwala po ako na ang taong ito po ay sincero. Gusto niyang sumunod po sa Panginoon. At saan man pumunta ang atin pong Panginoon at gusto po niyang maging kakaiba.
ay maging kakaiba. Katulad mo lamang, kapatid, sa dinami-dami ng kabataan dito, isa ka na nandito ngayong hapon. Right? Sa dinami-dami ng mga nanay na nagtutong its ngayon, isa ka na wala doon at nandito ka sa simbahan. Right? Sa dinami-dami ng mga tatay ngayon, yung iba ay siyempre mayroon tinatawag na, anong tawag yung matulog after lunch? Benz? Ha? Siesta. Right. Siesta ba ay Espanyol? Espanyol. Right? Siesta time. Na pagkatapos ng kainan, ay turog pa yata, nantay kinan ko nada. Pero nandito ka kapatid, isa ka, kapatid na nagpapakita, na gusto mo pong maging kakaiba sa kanila. Tanggapin natin o hindi, kakaiba tayo. Ay kakaiba tayo. Ako po'y natutuwa yung dumating kanina. Actually, hindi siya first time. Yung presidente po ng senior. Ay presidente po ng senior. At namasyal dito ng isang araw, kumukuha ata ng mga ID number. At sabi niya, Pastor, pero noong napunta dito dati, meron daw silang pinupuntahan na, alam mo yung mga born again na nagsaservice-service dyan. Dumadalo-dalo, kasama po si Antipuring, dyan sa Lasod or sa may palengke, ganon. At mga NPA, no permanent address ng mga simbahan. At kahapon, sabi niya, Pastor, libre na ako ngayon. Makaka-attend ako dito ng umaga. Sabi niya, anong oras po kayo ng umaga? Sinabi ko, dumating. Kanina, sabi niya, Pastor, mayroon akong tatapusin ng mga records. Next week ay maghapon po ako. Sabi ko, pag-pray natin. Pag-pray natin. Bakit? Sa dinami-dami ng mga senior citizens, gusto po niya na makapagpatuloy, na makapakinig, makapag-aral ng salita ng Diyos. Kakaiba po ang dating po nun, kapatid. Kakaiba po ang dating po nun. Kaya nga po, ako po'y naniniwala rin, kapatid, na ang decision po ng taong ito, kapatid, ay hindi po dahilan sa anuman pong popularidad sa mundong ito, kundi nakita po niya ang kamangha-mangha na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Nagpe-perform po siya ng panggagamot, nangangaral po siya. So nakita niya ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kaya nga lang, kapatid, yung kanyang pagkasabi, Panginoon, sasama ako saan ka mang pumunta, hindi niya alam, kapatid, na mayroon palang kapalit nun. Hello? Katulad din po natin. Minsan, nakakapag-commit po tayo, pero hindi natin nakikita yung kapalit ng atin pong tinatawag na commitment po natin sa ating Panginoon. Kaya dito po, kapatid, makikita po natin, na ang totoong commitment, kapatid, ay mayroon pong kabayaran. Kung ikaw ay magko-commit sa Panginoon, kapatid, na dapat lang naman ay mayroon pong kabayaran, mayroon pong kapalit. Pero bakit iisipin natin yung kabayaran? Bakit isipin natin yung kapalit? Ang Panginoong Hesukristo ba ang ginawa po niyang commitment? Kapatid, meron ba siyang hiningi na kapalit? Hello? May kabayaran po ba? Wala. Hindi niya inalintana yung kanyang commitment na tayo po ay pagbabayaran ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagpapagal sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya iniisip, kapatid, kung mawala man ang kanyang buhay, mapahirapan, mapahiya, o anumang bagay na ginawa sa kanya. Hindi yun ang inisip niya . Ang inisip niya, kapatid, yung commitment niya para sa atin dahilan sa pagmamahal ng Diyos po sa atin. Kaya nga yung atin pong commitment, kung mahal mo ang Panginoon, totoong mahal mo ang Panginoon, hindi mo iisipin ano ang kapalit kung ako ay magkukumit na magpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Actually, yan ang challenge ko lagi dati sa mga nag-full time. Kung totoong mahal ninyo ang Panginoon, huwag niyong isipin kung ano ang pinagdadaanan nyo pag full-time kayo. Kung
hindi nyo magawang matulog sa gusto nyong oras ng tulog nyo, kasi pag nag-full time ka, siyempre, mayroon kang tamang oras ng gising. Mayroon kang tamang oras ng pagtulog. Pero ang ayaw ng karamihan, kapatid, yung kanilang kagustuhan ng kanilang sarili, hindi masusunod. Ang nasusunod, kaninang umaga pa po yan, ay yun pong kalooban ng Diyos sa atin pong buhay. Kaya dito po, kapatid, ay makikita po natin na hindi po niya nakita ito. Hindi po niya nakita ito. Kaya nga po, nang nakita ng Panginoon, na-discern ng Panginoon, huwag niyo kalimutan, ng Diyos ay Diyos. Si Kristo ay isang Diyos. Alam niya ang laman ng isip natin at saka puso natin. Amen. Right? Alam po niya. God is always search your heart and knows what is in your head. Your imaginations, what you are thinking for. Alam po ng Diyos po yan, kapatid. Ay alam po niya yan. Na-design po ng Panginoon yan. No? Kaya sabi po ni Kristo sa verse 58, right? Sa verse 58, sabi niya, alright, foxes have holes and birds of the air have nest, but the Son of Man hath not where to lay his head. Ang naglilingkod na anak ng tao, anak ng Diyos, at nagkatawang tao, hindi niya alam kung saan matutulog. Alright? Hindi niya alam kung saan magpapahinga. Saan magpapahinga. At dito po nakita, kapatid, na itong lalaking ito, lumabas ang katotohanan. Lumabas ang katotohanan. Anong kambyada na kaagad, kapatid? Right? Anong kambyada niya kaagad? Dito nakita, kapatid, nakita niya na ang tagasunod ng Panginoon ay hindi madali. Hindi madali. So, anong ginawa po nito? Right? Ang sabi sa verse 59, sagot siya kaagad. And he said, alright. Yung isa naman, and he said unto another, follow me. And he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Nagdahilan na kagad. Nung sinabi ng Panginoon ng ganon, sabi ng pangalawa, Panginoon, sandali lang ha. Sandali lang, Panginoon. Sabi niya, sunod ka sa akin. Sabi niya doon sa isa, sandali lang, Panginoon. Right? Uwi muna ako at ilibing muna namin yung aking tatay. Sagot kagad ni Kristo, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. Hindi po ang ating Panginoon, kapatid, wala po siyang awa. Hindi po siya gustong tulungan ang magulang. Hindi ibig sabihin, kapatid, na pinagbabawal niya na yung tatay mo, ilibing mo, asikasuhin mo, arugain mo kung buhay pa, ilibing mo ng maayos, paglamayan niyo. Hindi niya sinasabi yun. Pero nakita ng Panginoon ang kasinungalingan sa taong ito. Kasi kung totoong patay ang tatay niya, bakit sumama sa kanya? Alright? Bakit sumama sa kanya? Alright? Kaya nga, dito, kapatid, nakita ng Panginoon na itong taong ito gumagawa lang ng alibay. Hello? Anong tawag sa Ilocano? Alibay. Na minsan nangyayari rin po sa atin. Bigla-bigla, Pastor, ang dagayam aramidok. Ang dagayam assignment ko. Ang dagayam PTB. Ang dagayam, may mga pagganon-ganon pa Hello? Tumpak na tumpak dito. Kasi nakita nila, medyo mahirap ang gagawin, mapupuyat ka mo, mabanog ka mo nun, sabi nga ba naman ng Panginoon, ako nga, yung taong naglilingkod, di niya alam kung saan matulog. Ang Panginoon, alam niyo po, kapatid, ang paglilingkod, hindi po mahirap kasi sa Diyos tayo naglilingkod, laging pinoprovide ng Diyos ang pangangailangan natin.
Sabi ng Panginoon, I will provide all your needs. Pag naglingkod ka, hindi ka gugutumin ng Panginoon. Pag naglingkod ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hello? Tingnan niyo po, pag nasa simbahan ka, mas protektado ka ng Panginoon. Tanungin niyo po si Christine, nung hindi pa siya nag-full time, kung saan-saan umaabot. Di ba? Nung araw. Kaya nga, mabuti nga, nagagamot na eh. Pinaerbularyo ko nung isang nakaraan eh. Kinukulam daw siya eh. Na nung dumating dito, laging sumasakit yung tiyan. Laging sumasakit ang tiyan. Paano nung araw? Tinatanong ko nagluluto ako ng... Ako mahilig ako magluto ng gulay sa umaga. Magdala lang po kayo ng gulay. Pero mahilig din ako magsahog ng karne. Baka may kasamang karne. Ako, ugali ko kapatid, sa umaga, naggugulay ako. Gusto ko po yung dinengdeng sa umaga o pinakbet sa umaga. Nagluluto ako minsan. Sabi ko, may malunggay, may saluyot. Sabi ko, nagluluto ba si tatay mo ng ganito sa inyo? Ay, opo, pastor. Kumakain kayo ng ganito, sabi ko. Kumakain sila. Pero siya hindi. Pupunta ng school, hindi kumain ng matino sa bahay. Tapos pag-alagala, kung soft drink, siyempre, ayun. Kaya nga kapatid, kung makita mo, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, tuturuan ka ng Diyos para maging healthy ka. Pati pagkain mo kapatid, ibibigyan ka ng tamang pagkain, ituturo ng pastor mo yan. Yun nga lang, kung hindi ka kakain ng gulay, paano ka maging healthy, di ba? Kaya nga po kapatid, dito po yung sinasabi ng Panginoon, hindi alam ng kung saan matutulog. Ang totoo nun, kapatid, sinusubukan ng Panginoon kung gaano katibay ang kanyang commitment na maglingkod po sa Kanya, ay maglingkod po sa ating Panginoon. Kaya nga po kapatid, sana makita po natin ang malaking diferensya po ng mayroon kang participation sa gawain or mayroon kang involvement at saka totoong committed. Ay totoong committed. Ano po? Naalala niyo ito? Naikwento ko na naman ito dati. Tungkol po sa baboy at saka yung manok. Amen? Balog din itong dalawa na ito eh. Magkumpare. Sila po ay namamasyal. Si pig at saka si chicken. Nakita nila, mayroon pong pinaskil ang mga pulis. Nakalagay doon. At na lahat ng tao ay required na magbigay ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo. Ay sinalanta ng bagyo. Nasa evacuation center sila ngayon. Sabi ng manok, ay magbibigay tayo. Sabi niya, pare, magbibigay tayo. Sabi naman ng baboy, sige, siyempre, inuutusan tayo, kailangan natin makatulong sa mga walang makain. Sabi ng manok, sige pare, magbibigay ako ng itlog para agahan nila, breakfast. Gagawin nilang, anong ino-order nyo sa breakfast sa Chowking sa Jollibee. Sa Jollibee, di ba may egg? Gagawin nilang sunny side up. Sabi ni chicken. Sabi naman niya kay baboy, ikaw naman pare, wala ka namang itlog. Sabi niya, bigay ka na lang ng karne mo, gagawing ham. Ham and egg, masarap yun. Ay oo, sabi ng baboy, sige pare, approve. Abang naglalakad po sila, naalala ng baboy, mahirap mag-isip yung mataba eh. Naalala ng baboy, naisahan ako ha. Siya nagbigay lang ng itlog. Ako ibibigay ko yung karne ko, di papatayin na ako. Alam niyo po kapatid, yan ang totoong commitment.
ibinigay niya ang sarili niya. Eh yung manok, ay may partisipasyon lang ako, mangitlog lang ako, putak, kung ano, nalpas manan. Di ba? Eh pero yung baboy, kinarne, wala na. Yun ang pagkakaiba, kapatid, ng involvement or participation lang sa committed. Na tayo pong mga committed sa Panginoon, kapatid, buhay natin. Check. Kaya makita mo po, kapatid, Check. yun ang difference. Yung nagpa-participate ka kaysa committed ka. Ang commitment po, kapatid, ito po ay anytime na kailangan ka ng Diyos, nakahanda ka, kapatid, na tugunin ang Panginoon. Hello? Wala nang nag-amen, ha? Parang ayaw nyo. Anytime na may kailangan ka ng Panginoon, ikaw ay nakahandang tumugon. Alright? Hindi naman ibig sabihin na, Pastor, paano ko nagtatrabaho po ako eh? Paano ko tutugunin ng Panginoon? Kapatid, hindi ka alam ng Panginoon yung trabaho mo. Alam din ng Diyos na may pamilya ka. Alam din ng Diyos na mayroon kang oras ng pagpapahinga. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay hindi po niya alam yan. Alam po niya yan. Kaya lang, pag sinabi mo, kapatid, na committed ka sa Panginoon, ikaw ay nakahanda na tugunin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Nasa work ka, pwede kang gamitin ng Panginoon. Nasa pamilya ka, pwede kang gamitin ng Panginoon. Nagpapahinga ka, pwede kang gamitin ng Panginoon. Sample. Nasa trabaho ka, anong pwede mong pagtugon sa panawagan ng Diyos? Nagsusupport ka sa gawain. Nasa pamilya ka, yung pamilya mo, pinapasunod mo sa salita ng Diyos, tinitrain mo yung mga anak mo, ginaguide mo po sila sa gawain, kung paano nila patuloy na mahalin ng Diyos, dinadala mo sila sa simbahan, nagpapahinga ka, nagkakaroon ka ng time na magpahinga, inuuna mong manalangin, ipanalangin ng bawat isa, kapatid, committed ka nga sa Panginoon. Hello? Hindi ibig sabihin na, pag sinabing committed, natatakot ako, Pastor, pag nag-commit ako, magiging katulad mo. Ayaw mo maging gwapo? Hala? Kapatid, pag tinawag ka ng Diyos na magpastor, praise the Lord. Amen? Napakasarap maglingkod. Ang dami pang aabutin. Tinawag kang preacher. Pero hindi ibig sabihin, kapatid, na nag-commit ka sa Panginoon. Kapatid, hindi yan ibig sabihin na ikaw ay sa simbahan na ako, katulad ni Pastor. Kapatid, alam ng Diyos na may ambisyon kang mag-aral. Nag-aaral ka ngayon. Huwag kang matakot. Bakit natakot kang mag-commit sa Panginoon, mag-surrender ng buhay? Habang nag-aaral ka, pwede kang gamitin. Nasa school ka, nagdi-disciple ka. Pagkalinggo, meron kang pinipick up, Pastor. Ito yung classmate ko. Disciple ko yan, Pastor. Amen. Praise the Lord. Sino kayang estudyante nakakagawa na yan ngayon? Hello? Nasa school ka, kapatid. Nakitaan ka lagi, may dala kang Bible. Dapat lang. May dala kang tracts. At libre. Uy, break time ngayon. Pare, halika, sandali. Alright? I-share ko po itong gospel. Susunod na linggo, pare, sandali lang. Ito yung mensahe ni Pastor nung linggo. Abay, nakaabot sa kanya yung mensahe. Kung gaano ka pinagpala, pinagpala rin po siya. Natuto ka, natuto rin po siya. Mas maganda, pare, sama ka sa akin ng linggo. Agahan mong puntahan. Amen? Kaya nga, kapatid, pag sinabing surrender ng buhay mo, binibigyan mo lagi ng priority ang Panginoon. Nasa school ka, gusto mong pagpalain ng Diyos, nasaan ka man, ang sabi ng Bible, sa Joshua chapter 1 verse 8,
This book of the law shall not depart out of the mouth of Joshua, na nagbigay sa kanya ng prosperous life. Meditate therein day and night. Yung salita ng Diyos, umaalingaw-ngaw sa puso niya, sa isip niya. Ibig sabihin, hindi ang iniisip niya, mag-chat ka agad. Hello? Pagkatapos ng service, parang uhaw na uhaw, takbo sa CR, takbo sa kwarto. Kahit may ginagawa. Ito ang dapat umalingaw-ngaw. Yung salita ng Diyos, nagbigay ng masaganang buhay at tagumpay sa buhay. Maniwala po kayo, kayong mga kabataan. Salamat nga ngayon, meron na kayong naririnig na salita ng Diyos. Ako sabi ko nga, napunta ako ng college, wala pang Biblia. Wala pang Biblia. Hindi ko nasubukan nagka-girlfriend. Nagkaroon lang ako isa, boyfriend. Alam niyo kung bakit? Takot na takot ako sa tatay ko. At wala akong oras na maggala-gala pa, manligaw-ligaw. Wala namang cellphone nung araw. At kahit may cellphone siguro, yung istrikto ng tatay ko na yon, ihampas sa iyo ang cellphone. Sa totoo lang. Pero subukan niyo yung mga anak ninyo, kunin niyo yung cellphone nila, ay nako, away. Gera patani yan. Tama po ba mga parents? Oh yeah! Ay gera patani yan. Alam niyo kung bakit? Yun na yung maalingaw-ngaw, kapatid. Ang pag-asa natin para magtagumpay tayo is the Word of God. Young people, dadalhin po ninyo ang salita ng Diyos sa eskwelahan po ninyo. Yan ang tinatawag na committed ka sa Panginoon. Nasa school ka, nakakapag-share ka ng gospel. Nasa school ka, meron kang nakakausap, nag-i-invite ka, dadalhin mo sa simbahan. Nasa bahay ka, dadaan ka ng simbahan, magpa-practice muna ako ng violin, mag-practice muna ako ng piano, bago ako pupunta sa bahay. Alam niyo kung bakit hindi na kayo dumadaan dito? Alam ko naman mawawalan kayo ng oras nyo na magbabad sa cellphone ninyo. Hello? Kasi alam nyo kasi pag pumunta ako ng simbahan, didiktahan na naman ako ni pastor. Sasabihan na naman ako ni pastor. At di magpasalamat ka na mayroon nagsasabi sa iyo lagi para pagpalain ka ng Panginoon. Naunawan natin kapatid, na yan ang pag-asa po natin. Kaya nga kung makita mo po dito kapatid, ang sabi niya dyan sa verse 59, balik tayo kay Lucas. Alright? Ang sabi niya sa verse 59, and he said unto another, follow me, but he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Bayan mo na yung patay, ilibing ng kanilang mga patay. Bakit? Alam ng Diyos na ang taong ito nagpapalusot. Dahil kung totoong namatayan nito, bakit ka sa kasama? Nagdahilan na lang nung nakita niya na hindi siya makakawala. Ay, pambihira. Kung sasama ako sa Panginoon pala, kahirap ng buhay. Kaya kapatid, ang totoo, number one na dapat natin makita, kapatid, ay number one na dapat natin makita, ang totoong commitment is more than what you are doing now, participation or involvement. Yung involvement natin kapatid, hindi po yan actually ang kagustuhan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos sa atin ay maging committed po tayo. Ang gusto ng Diyos ay hindi lang tayo magbigay ng itlog, kundi magbigay tayo ng, katulad ng baboy, binigay niya ang kanyang laman para sa may tulong po niya. Ang layunin ng Diyos kapatid, hindi lamang po tayo nagpa-participate, ang gusto ng Diyos sa buhay po natin, maging committed tayo sa Kanya. Unang-una kapatid, siya ang promotor kung paano talaga ang mag-commit. Ang Ama, ikinomit niya ang kanyang bugtong na anak. Anak ng Diyos para sa iyo at para sa akin.
For what reason? Because of the love of God. Minahal po niya tayo. Kapatid, ang kapalit po niyan, hindi tayo hinihingan ng Panginoon ng kapalit. Pero bilang anak ng Diyos na mayroon puso, kapatid, na saturate ng pagmamahal, bilang may puso, kapatid, bilang anak ng puso ng anak ng Diyos, kapatid, makita po natin kung gaano rin po tayo magmahal. Hello? Nang pagmamahal po natin, may papakita natin yan, kapatid, sa pamamagitan ng commitment po natin sa Kanya. Inuulit ko po, pinapaliwanag ko lang mabuti, na pag nag-commit po kayo, nagkaroon ka ng surrendered life, kung mag full time ka, di salamat. Madadirect ka mula umaga hanggang pagtulog, na idadirect ka, mas mabilis ang paglago mo. Bakit? Gigisingin ka ng umaga. Sabi ko nga po sa inyo, 3 ang katok dito. Right? Normal na katok. Di ba ganon? May pag ganon-ganon pa, di ba? Yan. Pagkalanganing oras, ganon. Excuse me. Pero pag nag-alas 6 na, pag nag-alas 7 na, bag, bag, bag. Yung anak nyo, alas 10 na magising, sampal-sampalin mo na. Hello! Kalalaking tao, paano mamuhay na mag-isa yan? Binibaby ninyo. Alas 10 na. Ang tanong ko, mula Lunes hanggang Biyernes, nagigising ba ng tanghalian? Pero bakit pag Linggo, hahayaan ninyo na hindi babangon yung mga anak ninyo? Ibig sabihin, ganon kababa ang tingin natin sa Diyos at ganon kataas ang tingin natin sa mga teachers. With due respect sa mga teachers po natin. Pero mabuti pa yung tao, grabing takot natin, pero ang Diyos, wala na tayong takot. Amen. Yung commitment po natin sa panambahan, yung commitment po natin sa oras ng panambahan. Amen. Kapatid, tratuhin natin ang Panginoon bilang Diyos ng atin pong buhay. Pag sinabing Diyos, wala na pong mas mataas po dyan. Right? Ay wala na pong mas mataas po dyan. Kaya sana po, kapatid, makita natin yan. Commitment. Alright? Ay commitment. Ang totoong commitment, kapatid, nagbibigay tayo ng prioridad sa Panginoon. Wala pong masama, kapatid. Right? Ay wala pong masama na tayo po ay inaasikaso natin yung pamilya natin. Amen? Normal yan. Ako mismo nagsasabi, tatay, nanay, ayusin natin ang pamilya natin. I-provide natin ang pangangailangan ng pamilya natin. Nanay, arugahin ang mga bata. Alam niyo po kung bakit, kapatid? Sinasabi po ng Biblia po yan. Ay sinasabi po ng Biblia po yan na tayo po ay dapat i-provide, arugain po natin sila. Pero wag nating kakalimutan, kapatid. Right? Ay wag nating kakalimutan na tayo rin po, kapatid, unang-una, huwag kalimutan na bigyan ng prioridad ang atin pong Panginoon. Kaya yung oras ng pangpamilya natin, actually, hindi kinukuha ng Diyos eh. Ang totoo lang, lumaki po tayo, natuto po tayo na ang linggo, araw ng pahinga. Tama po ba, kapatid? Ang linggo, sabi nila, family time. Di ba napakaganda? Family time, nakasama mo ang Diyos? Wow! Family time. Nandyan tayo, nagkakainan. Natutuwa po ako pag kumakain tayo dyan, nakikita ko yung magpapamilya eh. Mag-asawa, magkakatabi po dyan, inihihiwalay muna natin yung mga bata. Pero isang naisip ko rin po niyan na gagawin natin minsan, family day, Sunday, gagawin natin magkakatabi yung magpapamilya kasama yung anak. Amen? Para ma-enjoy natin. At tulad niyan, kakain po tayo. O, kasama ko si Sister Joy, kasama ko si Adasa, si Sabina, si Chris.
Alright? Si Christine, kapamilya dito, kasama kami, nandyan din po kayo. Kapatid, di ba napakaganda? Family time with God. Kasama nyo ang Diyos sa inyong family time. Sino ang masaya? Sino ang hindi pagpapalain? Na-enjoy natin yung pamilya natin. Wow! Kasama pa natin ng Panginoon na sunod ang kalooban ng Diyos po sa atin. Don't forget, ang sabi po ng Bible, sa Matthew chapter 16 verse 24, ang sabi po ng Bible, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Alright? Ito po, kapatid, ay panawagan ng Diyos na kung tayo po'y gusto nating sumunod sa Panginoon, take up his cross and follow me. Let him deny himself. What is deny himself? Right? Kalimutan mo yung sarili mo. Right? Let him deny himself. Sabi ng Panginoon na kung gusto talaga nating sumunod sa Panginoon, right? Ibigay natin ang priority po sa Kanya, anuman pong para sa atin, kapatid. Bago natin sundin, unahin muna natin ang ating Panginoon sa buhay po natin. Deny himself. Yun din po ang sinasabi sa Matthew 6:33, na unahin natin lagi ang Diyos. At sabi ko rin po kaninang umaga, pag inuna mo ang Diyos, being the head of the church, inuna mo ang body of Christ, ang kanyang katawan, aayusin ng Diyos lahat. Alam niya kung anong dapat niyang ayusin sa pamilya mo. Alam niya kung anong dapat mong ayusin sa kalusugan mo. Alam niya kung anong dapat mong ayusin sa trabaho mo, pinagkakakitaan mo. Hindi ang Diyos, kapatid, nakakalimot. Hindi rin ulyanin ang Diyos. Alam po niya, tinitingnan lang po niya, kapatid, alin talaga ang binibigyan natin ng prioridad. Ay prioridad. No, sabi ni Kristo, kung gusto mong lumapit sa akin, let him deny himself. Ano ibig sabihin? Hindi ang sarili natin ang bigyan natin ng priority, kundi siya. Kaya lagi ko sinasabi, kapatid, unahin mo ang Diyos. Aayusin niya ang susunod. Pag inuna mo siya, alam ng Diyos ang problema mo dito sa parte ito ng buhay mo. May problema ka sa trabaho, may problema ka sa pag-aaral mo, pero hindi ko sinabing maging tamad ka mag-aral. Ang bilin ng Diyos, dapat masipag tayo. Right? Mayroon kang ayusin sa pamilya mo, ayusin po ng Diyos po yan. Kaya, sana nakita natin, deny yourself, say no to ourselves, and yes to God. Ganun lang kasimple. Na yung atin pong gusto natin mapalapit sa Diyos, may mga kagustuhan yung sarili po natin, sabihin natin, sandali lang, unahin ko muna siya. Hello? Ay unahin ko mo siya. Bigyan natin ng puwang, unahin natin ang Diyos sa buhay natin, kaysa yung sarili po natin. Naunawaan po natin, kapatid. Alright? Learn to give up ourselves para po sa Panginoon. Yun ang sinasabi na bigyan mo ng prioridad ang Diyos sa buhay. Katulad ngayon, kapatid, lahat naman po tayo may gawain eh. Lahat tayo siguro gusto magpahinga. Lahat naman po tayo siguro gusto pang aasikasuhin. Pero gusto natin mapalapit sa Panginoon, kaya nga binibigyan natin ng prioridad ang Panginoon sa buhay natin. Ang sabi niya, take up his cross and follow me. Ano ibig sabihin? Magkaroon tayo ng sakripisyo. Kasi ginagawa po natin sa Panginoon. Sacrificial concern about others. Amen. About the kingdom of God. Kaya nga, kaninang umaga, maagang naglabasan, nag-follow up, nagsundo. Yung iba may nasundo, yung iba wala. Pero at least nagsundo ka. Wala kang pananagutan sa Diyos, ginawa mo ang the best mo para madala sila sa simbahan. Hindi pa panahon. Anong tinitingnan ng Diyos?
yung ating consistency. May nasundo ka o wala, consistent ka na sumusundo, nagpa-follow up kapatid, pagkakalooban ka po ng Panginoon. Minsan sinusubukan tayo ng Diyos ay sinusubukan po tayo ng Diyos. Sacrificial sa duties po natin. Alright? As a Christian, duties natin as a Christian. Ano yung duty natin as a Christian? Of course, isa na ito, panambahan. Ito yung tungkulin po natin. Right? Soul winning, tungkulin po natin yan. Magbigay, tungkulin po natin yan. Ano man pwedeng gawin natin sa ministry, yan binigay ng Diyos na tungkulin po natin. Yan ang sinasabi niya, take up His cross. Hindi po mauna yung ating personal comfort. Hello? Mahirap pata sundin yun, pastor, Nasa iyo, ayaw mong mapalapit sa Panginoon. Ako, na-encourage ko po kayo, pagpapalain tayo ng Diyos pag napalapit ka sa Diyos. Naalala niyo po yung balo? Dinudugo. Hello? Ilang taon nang dinudugo? 5 days? Ay, gising pa kayo. Alam ng Diyos, naabot lang niya yung laylayan ng damit ng Panginoon. Paano nalaman ng Diyos? Diyos nga siya gusto lang niya mapalapit sa Panginoon. May sakit. Dahil alam niya, pag napalapit siya sa Panginoon, bunga ng kanyang pananampalataya, gagaling siya. Sabi ng Panginoon, sabi niya, bunga na yung pananampalataya, ikaw ay gagaling. Naalala niyo po yung isa, yung may ketong. Ay yung may ketong, nakalapit sa Panginoon, ayaw ng kanyang mga disciples. Bayaan niyo, sabi ng Panginoon. Nagsusumikap na mapalapit. Sabi ng Panginoon, napakadakila ang iyong pananampalataya. Gumaling. Kapatid, ang pag-asa po natin ay mapalapit sa Diyos. Ang simbahan po na ito, ang layunin po ng simbahan po na ito ay tayo po ipagpalain, mapalapit po tayo sa ating Panginoon. Kaya nga po, sabi ni Kristo sa Matthew rin, chapter 4, sabi niya kina Pedro, follow me and I will make you a fishers of men. Paano tayo mapapalapit sa Panginoon? Being a fishers of men. Ano man pong ginagawa natin, kapatid, huwag niyong kakalimutan, ang primary job po natin, ang calling ng Diyos, mangangalap ng tao, magkakaroon ng grupo na ganito. Bakit? Para matuto ng salita po ng Panginoon. Kaya nga, bawat isa po sa atin, mayroon tayong obligasyon. Magdadala ng tao, iipunin at tuturuan ng kanyang salita. Hello? Tanggapin natin o hindi, kapatid, kung hindi tayo napasama sa simbahan na pinaglagyan po sa atin, sa Baptist Church. Sa tingin nyo, kapatid, ako po aminado ko po yan. 31 years, nandoon po ako sa malaking simbahan. Pero hindi ako natuto ng ganito. You know why? Mayroon tamang simbahan na kung saan ilalagay po tayo para matututo po tayo mga anak ng Diyos. Kaya huwag niyong kalimutan yan. And don't forget, ang totoong commitment is to keep your focus on God. Kung ikaw ay committed sa Panginoon, right, panatilihin mo ang focus mo sa Panginoon. Hello, tapos na po ako dito. Gising na kayo, gising na. Sabi po ng isa, yung pangatlo, anong sabi po ng pangatlo? Sa Luke chapter 10 verse 9. Ang sabi po niya dito sa verse 60, Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. And Jesus said unto him, no man having put his hand to the floor and looking back is fit for the kingdom of God.
Right? Napansin po ninyo, sinabi po ng Panginoon po dito. Right? Matindi na sinabi ng Diyos dito. Nire-rebuke na niya yung tao dito. Wala pong, sabi niya, humahawak ng araro. Nakasunod sa kalabaw yun na lingon ng lingon. Ibig sabihin, kapatid, wala ka sa focus. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, hello? Pag naglilingkod po tayo sa Diyos, wag na nakapokus na tayo dapat sa Panginoon. Tayo po'y anak ng Diyos, Tayong mga anak ng Diyos, ang focus natin ay sa Diyos. Hindi yung anak na tayo ng Diyos, nakakita ka ng makasama ata sa outing Oh, may basketball doon Oh, may nagte-text doon Anong klaseng pag-aararo mo? Sigsag. Kasi wala kang focus, kapatid. Ay wala kang focus. Dapat ang focus po natin, kapatid, ay dapat ay sa Panginoon na. No? Ay sa Panginoon na. Kaya sabi po ng Panginoon, ang taong ito, sabi niya, alin ang binigyan niya ng prioridad? Hindi ang Diyos, kundi ang tao. Huwag niyong kalimutan, pinakadakilang kautusan ng Diyos, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan. Buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iba. Kapatid, kung mayroon man tayong unang bigyan ng focus, wala pong iba kundi ang Panginoon. Yung ginagawa po natin sa Panginoon. Hello? Tataka lang ako, kahit linggo, hindi makapag-focus yung iba. Hindi makapag-focus yung iba. No? So, kapatid, sana po maliwanag dito. Ay maliwanag. No? Na ang layunin ng Diyos po sa atin, kapatid, ay maging committed po tayo sa Kanya. Amen. Ay maging committed po tayo sa Kanya. Of course, maging committed po tayo sa atin pong church. Amen. Hindi tayo makapaglingkod without the church. Dapat maging responsible po tayo na miyembro po ng simbahan ng Panginoon. Amen. Bilang dinagdag ng Panginoon, kaparte sa katawan po ni Kristo, dapat maging responsible lahat ng parte. Maging responsable baga. Ito, maraming partes ang katawan, right? Itong kanan, responsible ito Right? Ginagawa niya yung dapat niyang gawin. Yung paa, tamad. Normal kaya? Itong kamay, gusto niyang gagawin yung nandoon. Yung halaman doon, gagawin ko ito kasi trabaho ko yan, bubungkalin ko. Yung paa naman, tamad. Makapag-function ba yung buong katawan? Na. Ganon din, kapatid, sa atin. Dapat maging committed po tayo sa atin pong local church. Kaya sabi po sa Bible, sa Hebrews chapter 10, verse 24 and 25, and let us consider Hebrews. Puntahan ko lang Wala sa isip ko. Hebrews chapter 10, verse 24 and 25. Let us consider one another to provoke unto love and to good works. Isipin naman natin yung kalagayan ng iba. Right? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya nga, kapatid, isipin din natin sana ang kalagayan ng iba. Nalintulad ko po sa aking katawan. Kung itong kamay na ito, gusto niyang i-provoke yung iba, gusto niyang matulungan yung iba, gusto niyang maging encouragement sa iba, pero yung paa naman, wala naman pakisama, ayaw naman niyang ilakad, hindi makakalapit. Same with us. Kapatid, bawat isa po sa atin, ang isipin po natin ang kalagayan ng iba. Alright? Let us consider
Right? What is considered to think about one another? Na sila ay ma-stir up unto love and to good works. Kaya nga, ano sabi ko po, malimit sa inyo. Kapatid, yung mga nasa area ninyo, i-follow up ninyo. Hello? Yung mga kasama nyo po sa area, kung sinong wala dyan, hanapin ninyo. Ay hanapin sila. Bakit? Ito ang the best na magagawa po natin para maturuan po sila, ma-encourage po sila to love and do good works. Haan nga dati, tiko natayo ka. Nagtangkan mo, ti ulo da, pastor. Sino ba ang may malambot na ulo? Alright? Lahat naman talaga tayo. Matigas ang ulo natin. Pero salamat, pinalambot na po tayo ng salita ng Diyos. So, the best na gawin po natin, alright, maging kabahagi po tayo, isipin ang kalagayan ng ibang tao. Not only your members sa grupo. Ang nasasakupan po natin. Isipin natin, ang daming tao dyan, no? Hindi na babago ang buhay. Sasabihin natin, kastamot ti kwadang amin. Nagsadot da, kay kayat dati aginom, agsugal, ngam da di umay simbaan. Ang tanong ko, hello? Inisip mo rin ba sila na matulungan? Hello? Inisip mo ba sila na matulungan na maging katulad mo? Na matutong magmahal sa Panginoon, magmahal sa kaluluwa, at gumawa ng mabuti? Kaya kapatid, anong solusyon? Hindi tayo dapat nawawala tuwing may panambahan na katulad ng pag-uugali ng iba. Pero ang sabi niya, dapat magpalakasan po tayo bawat isa. Lalong-lalo ang panahon ay pasama ng pasama at malapit nang bumalik ang Panginoon. Church, sino pang asahan ng Diyos? Para ang tao makilala sa Kanya. Sino pang inaasahan ng Diyos para ang tao magkaroon ng pagbabagong buhay? Kung wala kang commitment sa iyong simbahan, wala kang commitment sa iyong panawagan. Kapatid, huwag mong sabihin, Pastor, mukhang kayo ang tinawag eh. Totoo yun. Ako'y tinawag na magpastor. Pero simula nung tumanggap ka ng biyaya, ikaw ay tumanggap na rin, kapatid, ng panawagan ng Diyos. Hello? We are called by God. Tandaan po ninyo. Right? Saan tayo tinawag ng Diyos? Called out from. Tinawag tayo mula sa iba-ibang aspeto ng kamunduhan at pinag-isa po tayo. So lahat po tayo, maging committed po tayo sa panawagan ng Diyos. Bakit ka tinawag, kapatid? Bakit ako tinawag at bakit ka tinawag? Para pagsamahin po tayo. Para masunod ang kalooban ng Diyos na maabot ng salita ng Diyos ang lahat ng tao, madadala po sila at patuloy na maturuan sila ng salita ng Diyos. Amen. Hello? Naawatan tayo, young people? Hello? Hanlaang nga mapantay simbaan. No diket agawis tayo. Hello? Huwag lang tayong pupunta, kapatid, kundi ang panawagan ng Diyos sa atin. We are called to serve Him. We are saved to serve. Right? And we are called by God to share, to bring people in the church. Hindi dahil sa dumami ang tao sa simbahan, ang layunin ng Diyos, hindi lang ikaw at ako ang matuto, kundi lahat ng tao. Amen. Ang layunin ng Diyos, pagbalik ng Panginoon, hindi lang ikaw ang mararapture, kundi lahat ng tao ang layunin ng Diyos, pagbalik ng Panginoon, dadalhin po ng Panginoon. Hello? Nakalungkot. Paano kung kaibigan mo yung maiwan? Paano kung kamag-anak mo yung maiwan? So I hope, kapatid, ngayong hapon,
Will you make a commitment today? Ikaw ba ay nakahanda at willing na magkaroon ng commitment sa Kanya? January, napakaganda kapatid na ma-remind po sa atin, kung hindi ka pa nakapag-commit sa Panginoon, last year wala kang commitment, or pastor, ako naman ay meron ng ministry sa church, iba yung may ministry na committed. Hello? Ang committed sa ministry, binibigyan mo ng priority ang ministry mo. Alam ng Diyos kung mayroon kang pagbibigay ng prioridad sa ministry mo. At alam din ng Diyos na ikaw ay talagang hindi mo kakayanin, hindi mo kayang hatiin yung sarili mo. Well, sabi ko nga po sa inyo, sino pa bang unang nagkakaunawaan? Tayo. Sabihin nyo lang, Pastor, hindi ako makarating kasi namatay yung aso namin. At tama-tama, lutuin mo na. Just ano kapatid, ano lang po tayo, message lang po kayo, naunawaan natin yan. Pero tandaan po ninyo, hindi po ako sa akin po kayo mananagot, kundi sa Kanya. Alright? Ay sa Kanya. Kaya, kung ano man ang sinabi mo, naniniwala ako sa iyo. Pero tandaan mo, ang Diyos ang totoong nakakaalam ng lahat. At ang totoo naman yan, sa Kanya talaga tayo magsusulit. Kung hindi ka nag-commit for the past year, wala kang commitment. Mayroon akong ministry, pastor, pero on and off. Kapatid, ang totoo niyan, hindi ka talaga nag-commit. Ang pagko-commit, inuulit ko po, binibigyan mo siya ng prioridad. Pero sinasabi kong prioridad, may mga reasons talaga, kapatid, na hindi mo magampanan. Well, naunawaan po ng Panginoon po yan. Eh, yung pamilya mo, may kailangan ka, may sakit ka, or yung trabaho mo, hindi mo maiwanan, Diyos din ang nagbigay niyan. Amen? Binigyan ka ng pamilya, binigyan ka ng trabaho. Abay, ayusin mo. Oh. Pero pinag-usapan natin dito ay, ikaw ba ay committed sa Panginoon? Ikaw ba ay nakapag-commit na po sa Panginoon? At kung hindi pa, bakit hindi tayo magkukumit? Hello? Anong dahilan na hindi tayo makapag-commit sa Panginoon? Eh kung siya nga, kinumit niya ang kanyang bugtong na anak eh. Tayo kaya, hindi natin may commit yung oras natin? Hindi tayo makapag-commit ng anumang mayroon po tayo sa Panginoon? Ang Diyos, hindi po niya hinihingi yung wala po tayo. Lahat tayo pare-parehas binigyan ng 24 hours a day. Amen. Binigyan tayo ng 7 days a week. Binigyan po tayo ng 12 months a year. Parehas yan. Pero may question. Hindi ka ba pwede makapag-commit sa Kanya, kapatid, sa ginawa niya sa buhay mo? Kaya ngayong hapon, kapatid, sana po ay nakita natin itong taon na ito para tayo po'y lumago. Nagkaroon po tayo ng personal commitment sa Panginoon. Ang paglago, kapatid, nakadepende sa'yo kung magkukumit ka sa Panginoon. Makita mo po, kapatid, ang taong walang commitment sa Panginoon, bantayan po ninyo. Napakadaling ma-offend. Amen? Pag wala kang commitment sa Panginoon, napaka-arsagid. Pag wala kang commitment sa Panginoon, napakadali mong iwanan ang Panginoon. Napakadali mong iwanan ang ministry mo. Why? Kapatid, hindi ka lumago. Pero kung may commitment ka, kapatid, sa ministry mo, may commitment ka sa church mo, may commitment ka sa Panginoon, ako po'y naniniwala, magkaroon ka ng paglago personal. Matutulungan ka ng simbahan po na ito. Alright, sige po, tayo po'y tumayo, kapatid. And I hope na napaalala po sa atin
about your personal commitment po sa Panginoon. Hindi pa natapos ang January. Sana ma-remind po sa atin. Right? And what is commitment? Anytime na kailangan tayo ng Panginoon, tayo ay willing, right, na tugunin ng Panginoon. Ang different naman ng pagkakaiba niya sa participation ay basta ako may participation ako, pero di ko alam kung kailan ako makarating. Pagka libre ako, makakarating ako. Right? Pagka siguro, sige. Yun po, willing na mag-participate. Iba po yung atin pong commitment po sa Kanya. Salamat po Diyos, salamat po sa inyo pong kabutihan. Salamat Panginoon sa reminders po sa amin. Manguna po kayo, Panginoon. Patawad po sa mga pagkakasala po namin. Usapin niyo pong bawat isa mula po sa amin po invitation. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Please come.